Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 194. Our verse for today, Proverbs chapter 9 verse 7 to 9. And sabi dito, kung sasawayin mo ang taong nangungutya, iinsultuhin ka niya. Kung sasawayin mo ang taong masama, sasaktan ka niya. Kaya huwag mong sasawayin ang taong nangungutya, sapagkat magagalit siya sa iyo. Sawayin mo ang taong marunong at mamahalin ka niya. Kapag tinuruan mo ang isang taong marunong, lalo siyang magiging marunong. At kapag tinuruan mo ang isang taong matuwid, lalo pang lalawak ang kanyang kaalaman. So pinapakita ng verse na ito ang dalawang klaseng uri ng responses ng isang tao sa tuwing papangaralan mo siya or a-advisean mo siya. Yung isang tao, once na pinagsabihan mo, is iinsultuhin ka or kukutsain ka. Isang uri ng tao na parang akala mo alam na niya ang lahat. Sila po yung klase ng mga tao na masyadong mataas ang tingin sa kanilang mga sarili. Na kung halimbawa tayong mga pangkaraniwang tao lang ang mag-advise sa kanila or magkasabi sa kanila, sigurado i-reject nila yun. Ang galing ng Bible, no? Kasi naalala ko nung ipinanganak dito si Jesus at nagsimula na siyang mangaral, kahit gaano kaganda yung mga sinasabi ni Jesus, meron pa ring mga Pharisees na laging kumukontra sa mga sinasabi niya. Hindi yun dahil sa hindi maganda yung sinasabi ni Jesus, kundi dahil yon sa yung pride nila at yung ego nila masyado nang natapakan. Hindi nila manguya yung mga pinagsasabi ni Jesus. Dahil against to doon sa mga nakagawian nila or dun sa mga itinuturo nila na nakasanayan na nilang gawin. And para sa kanila, sila lang yung may karapatan na mangaral sa mga tao. Kahit gaano kaganda yung sinasabi ni Jesus dati, ang ginagawa nila, lagi nilang hinahanapan ng butas. Lagi nilang china-challenge, lagi nilang tinatrap si Jesus sa pamamagitan ng mga katanungan. Pero salamat na lang sa karunungan na meron ng ating Panginoon. Dahil dun sa mga sagot niya, napakaraming mga tao until now ang nakakalaya. Yung pangalawang uri naman ng klase ng tao, sila naman yung tinasabi na mga wise na klase ng mga tao. Sila yung mga klase naman ng tao na pag narinig yung pangaral, ay tinatanggap nila ito. At imbes na makita nila yung bawat correction as an atake sa kanila, tinitignan nila ito sa lens na kung saan ang bawat correction ay isang opportunity para lumago sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Continue lang tayo sa pag-share ng salita ng Panginoon or sa pagsasabi ng katotohanan dahil normal sa isang tao ang dalawang klaseng uri ng response. Dahil ang katotohanan, mga kapatid, ang kanilang response ay nakadepende sa kondisyon ng kanilang mga puso. Kahit gaano kaganda ang bawat sasabihin mo or ang bawat pangaral mo sa isang tao, kahit ibalot mo pa yun sa pinakamagandang pangregalo, di ba? I-reject pa rin nila yan. Kasi nakadepende yun sa kondisyon ng bawat puso. Pero pag ang kondisyon ng bawat puso natin ay naglolong tayo na mas maging kagaya tayo ni Jesus, i-welcome natin ang bawat pinapangaral na yan sa atin. Especially kapag para ito sa paglago natin sa paglakad sa ating Panginoon. Isa sa evidence na matured na ang isang tao, hindi naman sa edad, hindi rin sa nakatapos na siya ng napakaraming schools, or hindi rin dahil sa alam na niya ang lahat ng mga kasagutan ng bawat tanong. Hindi yun ang sign ng true maturity. Dahil ang true maturity ay makikita natin kung tayo ba ay teachable pa rin kahit na nasa state na tayo na nakatapos tayo ng pinag-aralan, ang dami na nating alam, diba? Pero willing pa rin tayong matuto. There is always a room for more. Either bago ka pa lang sa paglakad mo as a believer ng ating Panginoon, or dekada ka nang nagsisilbi sa Panginoon. Ang sign ng true maturity is humbleness and teachable heart. Willing ka pa rin matuto ng mga bagay-bagay. Willing ka pa rin sumurrender. Willing ka pa rin mag-grow. And minsan pa nga gumagamit siya ng mga taong ang hirap pakisamahan, ang hirap kausapin para lamang
ma-shape yung character natin. Let us learn how to accept corrections. Wala pong perfect, mga kapatid. Kahit na ilang dekada na tayong nag-aaral ng Bible, laging meron tayong bagong matututunan when it comes sa pagkilala natin sa ating Panginoon. And ang tunay na marunong, ang tunay na wise, ang tanong dapat lagi natin is, Lord, ano po ba ang tinuturo mo sa akin through this verse, through this tao na kausap ko, through this nag-a-advise sa akin? Ano kaya ang gusto mong ituro sa akin? Or through this situation, ano Lord yung gusto mong ituro sa akin? Kesa dun sa parang ang prayer mo pa is, Lord, paano ko i-defend yung sarili ko? Kesa dito sa sinasabi ng tao na to, di ba? Kasi minsan ang tayong mga tao, ang tendency natin na may kausap ka, in-advisean ka, ang tingin natin inaatake tayo. So, ano ba yung pwede kong i-depensa rito? Parang ganoon. Hindi natin siya tinitake as opportunity para mag-grow. Lagi tayong mag-open ng door for improvement. Kasi mga kapatid, kung feeling natin, alam na natin ang lahat ng bagay, sa tingin mo kailangan po ba si Jesus? Yung mga Pharisee nung panahon ni Jesus, feeling nila alam na nila ang lahat. That's why kahit anong sabihin ni Jesus sa kanila, hindi nila yun kayang tanggapin. Tanong natin sa sarili natin, Lord, pag may nag-a-advise ba sa akin or pag may nagko-correct sa akin, ano ba yung nagiging response ko? Lord, may pride ba ako? Or even sa sarili natin, alam natin yan kung may pride tayo. Yung pride ba natin yung nag-hold sa atin para hindi tayo lumago sa pananampalataya natin at pagkilala natin sa ating Panginoon. Kesa pairali natin yung pride natin, yakapin natin yung katotohanan na nanggagaling sa Panginoon. Katotohanan na nanggagaling sa kanyang salita. At kung gusto nating mamuhay ng matuwid dito sa buhay na ito, palibutan natin yung ating sarili ng mga tao na iko-correct tayo. Yung magsasabi sa atin ng mga sometimes masasakit na katotohanan dahil sa pagmamahal nila sa atin. Yun ang tunay na kaibigan. Kesa dun sa mga kaibigan, ang lagi lang nilang sinasabi yung mga bagay na gusto mong marinig. Hindi ka mag-grow sa mga ganong klaseng kaibigan. Ang katotohanan kasi, mga kapatid, minsan ang hirap tanggapin, minsan masakit siya. Pero kung tatanggapin lang natin ito ng buong puso at may pagpapakumbaba, magiging mas kaparehas natin ng karakter ang ating Panginoon. Sabi pa dun sa Bible, kung tuturuan mo ang taong marunong, lalo pa siyang magiging marunong. At kung tuturuan mo yung isang taong matuwid, mas lalawak pa raw yung kanyang kaalaman. God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong ito.